Ang Aklat ng Roma Kabanata 14. Tanggapin ng sinumang mahina ang pananampalataya, nang hindi hinahatulan ang mga pagtatalo. Sa isang dako, ang isang tao ay may paniniwalang maaari niyang kainin ang kahit na ano, ngunit sa kabilang dako, ang ibang mahina ay kumakain lamang ng mga gulay. Huwag sanang hamakin ng taong kumakain ng kahit na ano ang taong hindi kinakain ang lahat. At ang siyang hindi kinakain ng lahat ay huwag husgahan ang taong kumakain ng lahat. Dahil tinanggap siya ng Diyos. Sino ka, ikaw na humuhusga sa isang lingkod na pagmamay-ari ng iba? Sa harapan ng kanyang amo siya tatayo o matutamba. Ngunit siya ay patatayuin, dahil nagagawa ng Panginoon na siya ay patayuin. Sa isang dako, pinahahalagahan ng isang tao ang isang araw ng higit kaysa sa iba. Sa kabilang dako, pinahahalagahan naman ng iba ang bawat araw ng pantay-pantay. Ang bawat tao ay magpasya sa kanyang sariling isipan. Ang nagpapahalaga ng araw, ay nagpapahalaga nito para sa Panginoon. At siya na kumakain, ay kumakain para sa Panginoon, sapagkat siya ay nagbibigay pasasalamat sa Diyos. Ang hindi kumakain, ay nagpipigil na kumain para sa Panginoon. Nagpapasalamat din siya sa Diyos. Sapagkat wala sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili, at walang namamatay para sa kanyang sarili. Sapagkat kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay mamamatay o mabubuhay, tayo ay sa Panginoon. Dahil sa layuning ito namatay si Kristo at nabuhay muli, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo kinamumuhian ang iyong kapatid? Dahil lahat tayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat ito ay nasusulat, habang ako ay nabubuhay, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya kung gayon, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Sa makatuwid, itigil na natin ang paghuhusga sa isa't isa, ngunit sa halip pagpasyahan ito, na walang sino man ang maglalagay ng ikatitisod o patibong para sa kanyang kapatid. Nalalaman ko at nahikayat ako sa Panginoong Hesus, na walang bagay na hindi malinis sa kanyang sarili. Sa kanya lamang na itinuturing ang anumang bagay na marumi, para sa kanya ito ay marumi. Kung dahil sa pagkain ay nasaktan ang iyong kapatid, hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain ang siyang pinagkamatayan ni Kristo. Kaya huwag ninyong hayaan na ang inyong mabubuting gawa ang maging dahilan upang kutsain sila ng mga tao. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ngunit tungkol ito sa pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu. Sapagkat ang sinumang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay katanggap-tanggap sa Diyos at sinang-ayunan ng mga tao. Kung gayon, ipagpatuloy natin ang mga bagay ng kapayapaan at ang mga bagay na nakapagpapatibay ng bawat isa. Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos nang dahil sa pagkain. Ang lahat ng mga bagay ay tunay na malinis, ngunit masama ito para sa taong kumakain at nagiging dahilan ng kanyang pagkatisod. Mabuti ang hindi kumain ng karne, o uminom ng alak, o anumang magiging sanhi ng pagkakatisod ng iyong kapatid. Ang mga paniniwalang ito na mayroon ka, ikaw at ang Diyos lamang ang dapat nakakaalam. Pinagpala ang taong hindi hinahatulan ang kanyang sarili bilang respeto sa kung ano ang kanyang sinasang-ayunan. Ang nagdududa ay hinahatulan kung siya ay kakain, dahil hindi ito mula sa pananampalataya. At ang anumang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong harapan, puno ng pasasalamat sa biyaya na nagbubuklod sa amin kahit na kami ay magkakaiba. Tulungan mo kaming tanggapin ang isa't isa ng may pag-ibig, na itabi ang aming mga paghatol at yakapin ang pagkakaiba-iba ng pananampalataya na iyong nilikha.
Naway hangarin naming itaguyod ang isa't isa at parangalan ka sa lahat ng aming mga gawain, na mamuhay ng maayos habang hinahabol namin ang katwiran. Ingatan mo ang aming mga isipan sa iyong perpektong kapayapaan. Amen.